Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Talaga naman. Ito pong si Pasig Bet Ian Sia. Pinagpapaliwanag na naman ng COMELEC. Wala na talagang kadala-dala ito si Atty. B. Atty. Bastos mga kababayan. Hindi po ito nag-viral dahil siya po'y magaling. Hindi po ito nag-viral dahil marami siyang naitulong sa Pasig sa mga Pasigueño. Ito po'y nag-viral dahil sa kanyang kabastusan mga kababayan. At marami nagsasabi, manyak daw talaga to eh. Feeling pogi mga kababayan, feeling pogi. Etong si Atty. B, Atty. Ian Sia. At hindi pa po nagsusubside yung issue na kung saan sabi na itong tulonggis na to, ang kanyang programa para sa mga sa mga single parents o particularly single mother. Sabi niya ang programa niya ay sa loob ng 1 taon, pwede raw kayong sumiping sa kanya. Lalong-lalo na yung mga single mother na malungkot at yung nireregla pa. Siraulo talaga to eh. Pwede raw kayong sumiping. O yun daw ang kanyang programa para sa mga mga single parent. Dahil po dyan, naku po, halos lahat po ng sektor sa lipunan nagalit po dito kay Atty. B, kay Atty. Bastos. At ang dami pong panawagan, unang-una gusto siyang ipadisbar. Kasi hindi daw po karapat-dapat na binabastos ng isang tinuringang abogado ang mga single parent na ang ginagawa ay nagsasakripisyo para buhayin ang kanilang mga anak. Tapos may panawagan din. Ito raw si attorney ay ma-disqualify dyan sa COMELEC kasi tumatakbong kongresista. Pero inyo, kakaroon kayo ng ganitong klaseng kongresista, hindi pa po nananalo yan. Baka kapag nanalo yan, ako, mas lalo kayong bastusin na ito. Hindi pa po nananalo yan. Kung manalo, delikado po kayo dito. At ano pa? Nananawagan din ang karamihan na ito'y mag-withdraw. Kung meron ka pang delikadesa, kung meron ka pang hiya sa sarili mo, Mr. Ian Sia, huwag ka nang tumakbo. Kasi isa pang dahilan, sirang-sira na po itong kanilang partido. Partido ni Diskaya. Itong Diskaya, itong grupo nila ay ang kalaban ni Mayor Vico Soto dyan po sa lungsod ng Pasig. Itong si Diskaya. Pinagtanggol pa ni Diskaya to eh. Imbis na pagpanagutin dahil sa kabastusan na ito, pinagtanggol pa niya. At sabi niya, sinuspend niya naman. Sinuspend niya 3 days. Parang parang estudyante na pinarusahan dyan po sa guidance counselor at bilang parusa, siya po ay suspendido 3 araw. Katapos na 3 araw, pwede na uli siyang bumalik at mambastos. Marami po talagang marami pong nagalit. Hindi lang po taga-Pasig, kundi buong Pilipinas na ata na visit dito. At eto mga kababayan, matindi. Meron na naman panibagong show cause order. Dahil naman sa body shaming. Ibang klase talaga itong kupal na to. Walang hiya. Body shaming naman mga kababayan. Yung isa nilang kasamahan, ginamit niya dun sa kampanya. Kasi sabi niya, kung bastos daw siya at kumanyak daw siya, dapat ang kukunin niyang mga staff, mga sexy at magaganda. Pinakita niya ngayon yung staff niya, tinawag pa niya dun sa stage. Halika nga dito, hindi ko nababagitin yung pangalan, halika. Pinakita niya, tingnan niyo, tingnan mo yung katawan niyan. Siguro naman, hindi kayo magdududa na ako'y manya kasi kinuha ko, higante, kumaga, hindi po sexy, mataba. Gusto niya ba makita yung video kung paano niya nag-body shame? Ito, papakita ko sa inyo, guys. Ito, mga kababayan, panoorin natin. Na pagiging maginoo. Kahit ang mga staff ko po, typical po, puro lalaki. Isa lang ho ang kasama kong babae. Nung araw, isa lang ang kasama kong babae, si Jaja. Nasa si Jaja? Nagda-diet ba? Jaja, magpakita ka lang. Para hindi ka pagselosan. Asawa ni Ewing na batch ko. Ngayon, kasama ni Atty. Tantan dahil kabisado na po nila ang District 1. Gusto ko pong manalo rin ang kaibigan kong abogado dahil kailangan ng Pasigueño ng abogadong konsihal. Ayan, pakita ka lang, Jaja. Yan.
Yan ho ang staff ng... Yan. Jaja, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat? Oo, hindi. Nung makuha ka na ni Ewing. Pataba ka na. Hindi, nung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Give or take. Ha? Ilabas mo na lang yung picture. Huwag na tayo magtalo rito sa harap. Ang punto ko, ganyan ho ba ang magiging staff ng manyak? Di ba? At kukunin ko pa ba asawa ng aking kaklase? Okay, so yun ang ano niya, yung kanyang palusot, mga kababayan. Kailangan niyang mang body shame para lang patunayan na hindi raw siya manyak, hindi raw siya bastos. Jesus naman. Halatang-halata naman sa bibig mo, saka sa pananalita mo na ikaw ay medyo iba ang takbo ng isip mo. At kitang-kita naman kung paano ka mambastos ng single parent. So yun mga kababayan yung body shaming. Nga ito, pinapagpaliwanag na naman itong tulonggis na to. At ito pa mga kababayan dahil sa ginagawa niya ito, naku po, sunod-sunod po ang karma ng grupo ni Diskaya. Ito po mga kababayan, si Shamsi Supsup Lee ay dati pong kakampi ni Attorney B, Attorney Bastos. At siya po ay umalis na sa kanilang partido. Ayan mga kababayan, hindi niya na po kinaya. Hindi niya na po kinaya mga kababayan. Yung ginagawa na itong kanilang partido. Ayan ano sabi niya? Sabi ni Supsup, siya ay hindi masaya at personally inaddress niya ang issue with Sia. Sinabi niya na hindi niya kinokondone yung ganyang klaseng crude comments. Whether ito ay pabiro o hindi pabiro, hindi niya po nagustuhan. At bilang dating beauty queen, siya po ay third runner-up sa 2011 Miss Universe competition and former National Director of Miss Universe Philippines. Sinabi niya na bilang isang babae at isang ina, hindi po niya tinotolerate ang ganong klaseng remarks na nag-aalis o nagdi-disrespect sa mga kababaihan. So umalis na po siya si Shamsi Supsup diyan sa kanilang partido. At ito pa mga kababayan, ito matindi. Etong grupo nila ay gumagamit ng PWD para siraan ang kanilang kalaban ni si Mayor Vico Soto. Napaka walang hiya talaga na itong grupong ito. At ito pong pangyayaring ito ay iniimbestigahan na po ng DSWD. Mga kababayan, pakinggan po natin itong nangyari. Yan po sa lungsod ng Pasig. Ano nangyari? Kukuha nga kami ng bigas noon. Tapos nakapasok na kami, uupo na ako. Sabi ko, pwede kong stab. Sabi niya, halika nga muna rito, interviewin kita. Dinala niya ako sa isang sulok na walang nakakarinig na tao. Oh. Tapos sabi ko, hindi ko po alam ang sasabihin ko, hindi ko po alam ang gagawin ko. Tapos sabi, tinuruan niya ako kung ano sasabihin ko. Pero aware, Sabi ko, ayaw ko pong magsalita. pero alam nilang PWD ka. Sinabi ko, PWD po ako. Oo. Anong barangay po tayo? Palatio po. Ay, ano po masasabi sa kasalukuyang pamumuno ni Mayor Vico? Ito po yung video na pinilit siyang magsalita laban kay Mayor Vico. At sinasabi rito ang kanyang iboboto ay itong si Sara Diskaya. Tingnan ninyo yung kawalang hiyaan na itong grupong ito. Ano po, sana po matulungan po kami ng makabili ng bigas. Sapat po ba yung nakukuha niyong tulong sa kanya? Ako po wala pa po akong nakuha. Ano pa po sa tingin niyo ang kulang? Yung PWD po, kailangan po kasi may ban ng pension, pero wala. Masaya pa po ba kayo sa pamumuno ni Mayor Vico? Parang lang po, naghihintay lang po ng magandang mangyayari. Ibubuto niyo pa po ba siya sa darating na eleksyon?
Gina po. Sino po ang iboboto natin? At Sara po. Okay, yung target, oh. Ayos, ah. Ganyan po ang ginagawa nila. PWD, ah. Ginagamit nila para siraan si Vico Soto at i-promote itong kanilang kandidatong si Sara Diskaya. Tay, may mga kilala ba kayo na hindi natulungan at napulang din sa serbisyo ni Vico? Ma'am, hello po. At Sobrang offensive kasi parang tinitake advantage yung kahinaan ng isang tao para gamitin sa masama sa pag-endorso ng isang kandidato na hindi sila aware na mali pala yun, na sa paglabas ng tita ko kanina, paglabas ng tita ko, Oh, pamangkin po ito nung biniktima nilang ginamit nilang PWD. Napakawalang yan. PWD, ginamit ninyo. Ang nangyari, pumila doon sa pamimigay ng bigas. At bago nga ibigay yung bigas, kinakailangan nilang intervene, mag-imbento ng kwento. Ay nagalit, etong kanilang kamag-anak, etong kanyang pamangkin. bigla sasabihin ng mga tao, o kat ka na, hindi nagaganon-ganon. Kaya parang syempre nakakadismaya na pati yung tita ko syempre nababash and nalalait siya na bakit ganun yung salita niya doon sa video, which is hindi rin aware ng yung tita ko na ipopost yung video since hindi rin siya aware sa social media, sa kahit anong social media platform. Ibig sabihin yung video na hindi nagpaalam kung pwede gamitin. Kumbaga, binidyoan siya dahil nga daw bibigyan ng bigas, pero hindi totally aware yung tita ko na ipopost yun. Kaya hindi niya alam na kung sisikat ba yung video na yun or what. Kaya ngayon medyo nangangamba yung tita ko na baka mamaya away-away siya sa labas or laitin dahil nga sa naturang video. Tingnan nyo, nilagay nyo pa sa alanganin yung matanda. Grabe talaga itong grupong ito, no? Mga kababayan, manalo lang. Kahit sino ginagamit. Sa tingin ko malabo na kayong manalo talaga. Siguro mag-withdraw na lang kayo. Ang dami yung kasamahang bastos. Nilayasan na kayo ng kakampi ninyo. Tapos ngayon, pati PWD. Iimbistagahan po ito Iimbistagahan po ito ng DSWD. At sana, yung may kagagawa nito, yung grupo may kagagawa nito, ay ma-disqualify. Dahil po sa ginagawa nilang panloloko, mga kababayan. Pero PWD ginamit. Sa biro, solo parent. Napakawalang hiya nitong mga to. Ha? Tapos may body shaming pa. Naku po, Diyos ko. Lahat-lahat na. Nasa inyo, kaya kinakarma na kayo Ano po ba yung kalagayan ng tita niyo? Pwedeng paka-explain Yung tita ko kasi is person with disability, meron siyang psychological disability. Kaya actually hanggang ngayon may maintenance siya. Kaya nakakadismaya na bakit pati PWD, di ba? Okay, so, di ba? Tama naman Grabe naman, pati PWD, ginamit ninyo. Kaya ito pong kandidatong ito, mga kababayan, alam nyo na kung anong gagawin nyo rito. Wala po kayo makukuha matino dito. Yung grupo nila, grabe, ibang klase. Kaya ito, pakita ko sa inyo. Ayan, gusto siya ipadisbar. Oh, dapat talaga ipadisbar, i-disqualify, at dapat kung meron ka talagang delikadesa o meron ka pang tino sa sarili mo, kung may hiya ka pa sa sarili mo, kahit sa sarili mo na lang, mag-withdraw ka na. Dahil nako, sira-sira na kayo. At mukhang malabo pa kayo sa sabaw ng pusit na manalo dyan sa lungsod ng Pasig. Kaya mga kababayan, sa darating na eleksyon sa Mayo, dyan po sa lungsod ng Pasig, Mayor Vico Soto po tayo. Sa lungsod ng Caloocan, Mayor Trillanes. At sa lungsod ng Maynila naman, mga kababayan, syempre Mayor Hani Lacuna. Yan. Yan po ang mga matitinong kandidato dyan po sa magigiting na lungsod dyan po sa Metro Manila. Kaya ngayon pa lang, congratulations na sa inyo. At sana kayo po ang mabigyan ng pagkakataon na maglingkod muli sa inyong mga lungsod. Alright, so yun lang po muna, mga kababayan. Dito sa kandidatong ito, mag-withdraw ka na. Malabo pa sa sabaw ng pusit na ikay manalo. Sirang-sira na ang pangalan mo, pati grupo ninyo. Hindi pa nga tapos yung isa, may bago ka na naman ipapaliwanag. Walang yan naman. Grabe naman to. Walang kadala-dala. Okay, so ilan po muna, mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.